agad darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Ang sabi ng Biblia, sa huling sandali ng lupa, ang tao ay magkakaroon ng kakayahang sirain ito. Sa aklat ng Apokalipsis 11:18, nagalit ang mga bansa, ngunit dumating ang iyong puot at upang puksain mo ang mga pumupuksa sa lupa. Nang maimbento ang mga bomba, may kakayahan na ang mga taong sirain ang mundo. Ang mga terorista ay maaari nang magkaroon o bumili ng gusto nila basta protektado ng mga sandatang nakamamatay. Isang respetadong magazine ay nagsabi na ang kaalaman kung paano gumawa ng mga bomba ay matatagpuan na ngayon sa mga silid-aklatan sa buong mundo. Isang click lang ito sa computer. Isa lang sa mga bombang ito ay maaari nang masira ang mga malalaking syudad sa mundo. Sabi ng Panginoon, magkakaroon ng malaking kapahamakan sa bawat uri sa huling panahon. Mateo 24:7, magkakaroon ng tagutom. At magkakaroon ng tagutom sa lahat ng bahagi ng mundo. Tinatayang 57 milyong tao ang nagugutom sa isang taon. At 156,000 ang namamatay sa gutom sa bawat araw. Sa bilyong-bilyon tao sa planetang ito, 60% ay kulang sa sustansya o malnourished at 20% ang namamatay sa gutom. Ang sabi ni Jesus, magkakaroon ng tagutom bilang isa sa mga tanda ng kawakasan. Ayon sa impormasyon, kapag ang produksyon ng pagkain ay nagkulang dahil sa dami ng tao, magkakaroon ng tagutom, epidemya, at ang pagkakagulo sa pagkain ay malapit na. Paano pa mapapakain ang karagdagang bilyong-bilyong tao kung ang 2 sa bawat 3 tao sa mundo ay nagugutom na ngayon? Sa aklat ng Lucas 21:25, sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa. Sabi ni Jesus ay magkakaroon ng mga salot. Lucas 21:11, magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot. Maraming mga salot sa kabila ng mga modernong kagamutan. Mga bagong salot: AIDS, malaria, pneumonia, tuberculosis, Ebola disease, syphilis, gonorrhea at cholera. Ang Pandaigdig na Organisasyon sa Kalusugan ay nagtayang may 40 milyon na ang kaso ng HIV. Buong bansa ay madadamay kapag walang ginawa upang matigil ito. Ang isa pang tanda ng panahon ay matatagpuan sa ating pangkapaligirang polusyon. May hula ang Biblia na ang mundo ay tatanda. Sa Isaias 51:6, ang sabi ng Diyos, itingin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit at tingnan ninyo ang lupa sa ibaba, sapagkat ang langit ay mapapawing parang usok at ang lupa ay malulumang parang bihisan. Anong mabuting paglalarawan ang maibibigay sa langit at sa lupa habang ang mga ito ay pahapay-hapay na hanggang sa katapusan? Ang hangin ay puno ng mga nakalalasong kemikal na ating hinihinga, lalo na sa malalaking mga syudad. Ang mga babala ay ipinoste na sa maraming syudad tungkol sa mga panganib na dulot ng polusyon sa hangin. Sa maraming lugar ay hindi naligtas inumin ang tubig dahil sa mga mapanganib na sangkap nito. Ang mga dumi ng atomika ay naging problema na rin dahil sa hirap ng pagtatapon nito. Ang mga manggagawa sa isang malaking pabrika ng atomika ay binayaran dahil sa pagkakalaso nila. Saan pa tayo maaaring makakuha ng enerhiya ng malinis na inuming tubig at hangin? Saan natin kukunin ang ating mga pagkain? Sa mabilis na pagtaas ng populasyon, hinaharap ngayon ng tao ang suliraning mabuhay sa mundo. Lucas 21:25, sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito. Nagsalita rin ang Biblia tungkol sa pagdami ng mga lindol. Ayon sa Mateo 24:7, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako.
Bawat taon ay mayroon tayong 6,000 mga lindol sa buong mundo. Sa nakalipas na 90 taon lang, ay nagkaroon ng 1,500,000 na mga namatay. Lucas 21:11. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Lucas 21:25. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin at sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Pansinin ang sabi, ang hangin at alon ay uungol. Sa buong mundo ay nakakita tayo ng kakaibang lagay ng panahon. Bagyo na may malalaking alon, tornado, hurricane, pagputok ng bulkan. Lahat ng ito ay nakatatakot at nakasisira ng pag-aari at ng buhay. Binigyan tayo ng Biblia ng iba't iba pang mga tanda. Ang kalagayang moral ng mga tao. Inihalin tulad ito ng Panginoon sa Sodoma at Gomora, dalawang makasalanang syudad noong panahong iyon. Sa katapusan ay ginunaw sila ng Panginoon. Lucas 17:28. Gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Talatang 30. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Judas 7. Sodoma at Gomora, at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito, na gumawa naman ng pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman. Nagsalita si Pablo ng kalagayang moral na pinagkakilanlan ng mga syudad na ito. Roma 1:26. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa di likas. Talatang 27. At gayon din naman ang mga lalaki. Nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae, ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Ikalawang Timoteo 3:2-5. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Sa talatang 13, subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Isa sa mahalagang tanda na ibinigay ni Jesus ay ang pagdating ng bulaang Kristo at bulaang propeta. Nagbabala si Kristo tungkol sa mga ito na magpapakita upang dayain ang mundo. Mateo 24:23 at 24. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo, o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw. Kung maaari, pati ang mga hinirang. Talatang 26. Kaya, kung sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo, siya'y nasa ilang, huwag kayong lumabas. Tingnan ninyo, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Talatang 27. Sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Apokalipsis 1:7. Muli, tayo ay sinabihang, tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap, at makikita siya ng bawat mata, at ng mga umulos sa kanya. Makikita natin siya kung siya ay dumating.
Hindi na kailangan sabihin pa sa atin kung kailan siya darating kasama ng mga anghel. Ang pinakahuling tanda na ibinigay sa atin ni Jesus ay ang magandang balita sa buong sanlibutan. Sa lahat ng tanda, ito na lang ang hindi pa nangyayari. Mateo 24:14. Ang sabi ni Jesus, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Sa aklat ng Apokalipsis ay inilarawan ng Diyos ang dakilang proklamasyon. Apokalipsis 14:6. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Napag-isip-isip mo ba na nakikita mo na ang katuparan ng hulang ito ngayon? Ito ay bahagi ng pangangaral ng walang hanggang balita sa bawat nilalang. Ang mabuting balita ay ipinangangaral na sa TV, sa radyo, sa mga pulong pangangaral, sa internet, sa pribadong pag-aaral ng Biblia, at sa mga pag-aaral sa pamamagitan ng Koreo sa buong mundo. Ang sabi ni Daniel, ang karunungan ay lalago. Sa mga huling sandali ng kasaysayan ng mundo, ang aklat ng Daniel ay nabuksan, at iyan ang magdadala ng paglago ng kaalaman tungkol sa panukala ng Diyos sa mundong ito, at gayon din ang paglago sa kaalaman sa makabagong mundo. Tumatakbo ang oras, ang kasalanan ng pagkasira ng mundo. Sa panahon ni Noe ay nananatili pa ngayon. Mismong ang tao ang gumagawa ng sarili niyang pagkasira. Bilang ebidensya ng mga pangyayaring nasasaksihan natin ngayon, ikinumpara ni Jesus ang panahon natin ngayon sa panahon noon ni Noe. Ang mga taong nabuhay sa panahon ni Noe ay mga abala sa paggawa ng pang-araw-araw nilang gawain at ng kanilang ikabubuhay, at wala silang panahon sa Panginoon. Mateo 24:37-39. Ang sabi ni Jesus, kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom, at nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Sabi ni Jesus, ang kanyang ikalawang pagdating ay katulad ng panahon ni Noe. Ang mga tao ay masyadong masaya, subalit walang panahon sa Diyos. Sila'y magiging maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Ang natitirang butil ng buhangin sa timer ay pumapatak na, at ang anak ng Diyos ay maglalagos na sa langit na punong-puno ng mga bituin, na paliligiran ng di mabilang na mga anghel. Ang Diyos ay nananabik sa araw na iyon, hindi dahil wawasakin na niya ang mundo, kundi dahil dadalhin na niya ang kanyang bayan doon sa tahanan. Ang tahanang iyon ay naghihintay na. Ito'y nakahanda na. Habang tinitingnan natin ang mga tanda ng mundo ngayon, nakikita natin napakalapit na ng pagbabalik ni Jesus. Sobra na ang panahon ngayon kumpara noong unang dumating dito si Jesus. Nagbigay ng mga tanda si Jesus upang malaman ng mga tao kung kailan siya muling darating. Ang tiktak ng orasan ay umabot na sa 4,000 taon, at ang Diyos ay nagpadala na ng mga anghel at mga taong matatalino upang malaman ng mga tao ang pagdating ng Anak ng Diyos. Juan 1:11. Datapwat nakalulungkot sabihin, siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan, at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Kaibigan, ibinigay na niya sa atin ang lahat ng mga tanda na nagsasabing siya ay malapit nang dumating. Sinabi ni Jesus sa aklat ng Mateo 24:33 at 34. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na.
nasa mga pintuan na. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Tatanggapin ba natin siya ngayon o mabibigo na naman siya? Halos wala ng oras. Ang buhay mo at buhay ko ay nakataya rito. Wala ng sandaling dapat aksayahin. Ang Steamship Central America ay naglayag mula sa pantalan ng New York sa direksyong timog sa Atlantic, patungong Panama Canal nang magkaroon ito ng butas. Napansin ng ibang sasakyan na may problema ito, kung kaya't sila'y nagsignal ng tulong. Sumagot ang kapitan ng Steamship Central America, "Nasiraan kami at amin itong kinukumpuni. Baka ito ay abutin na ng umaga." Nakita ng rescue ship na nakatagilid na ang Steamship Central America. Kaya nagsignal na ililipat na ang mga pasahero sa kanyang barko. Ang tugon ng kapitan ng steamship ay, "Gabi na at mahirap nang maglipat ng mga pasahero dahil delikado pag madilim na. Maghihintay na lang kami ng umaga." Ang ibang kapitan ay muling nagsignal at pinipilit nila na ngayon na ilipat ang mga pasahero. Subalit ganun pa rin ang tugon ng kapitan ng Steamship Central America. Kaya't sila ay muling nabigo. Nakikita nila ang paglubog at paglitaw ng Steamship Central America kasabay ng malalaking alon. Makalipas ang 1 oras at kalahati, nakapangingilabot na tanawin ang kanilang nasaksihan. Ang liwanag ng barko ay nawala na. Wala na rin ang barko. Lumubog ito at lahat ng sakay nito ay napahamak. Ang paghihintay ay maaaring magbunga ng walang hanggang pagkawala. May mga pagkakataon na kailangang gawin ang desisyon ngayon. Iniisip ng kapitan ng Steamship Central America na walang problema kung maghihintay sila hanggang umaga. Siya po ay tunay na nagkamali. Ang sabi ng Biblia, "Ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag nang maghintay pa. Huwag nang mag-atubili. Huwag nang magpaliban pa." Bakit hindi ka magdesisyon para kay Kristo ngayon? Maaari mo bang buksan ang iyong puso sa Diyos ngayon at hilingin na ihanda ka sa malapit na pagdating ni Kristo? Mayroon bang bagay na nagiging hadlang upang mahanda ka sa malapit ng pagbabalik ni Kristo? Bakit hindi mo isuko kung anuman ang bagay na iyan habang tayo ay pinapakiusapan ng banal na Espiritu? Ang mahalagang pagtakas, ang araw na paghakbang mo sa walang kamatayan. Napagod si Mary sa isang linggong pagtatrabaho. Ang buhay niya ay parang ipo-ipo sa maraming gawain. Mula sa tindahan, binagtas niya ang kahabaan ng makitid na kalsada pauwi sa kanilang bahay. Walang ano-ano'y parang liwanag ng bulalakaw ang gumuhit sa himpapawid. Nagniningning na bulalakaw ang nagpaliwanag sa kalangitan. Palibhas ay hindi sanay sa mabituing langit, sabik na pinahinto niya ang kanyang sasakyan at sumilip sa bintana. Naisip niya, ito na ang katapusan ng mundo. Darating na si Kristo. Ang dapat kong gawin ay umuwi na at nang makasama ko ang aking anak na lalaki. Maya-maya, nasabi niya, nang makita ko ang langit na maliwanag, inisip ko na darating na si Jesus ng mga oras na iyon. Magtataka ka ba kung balang araw ay matapos na ang mundo? Kung sakali, magtataka ka ba kung paano ito magwawakas? Ang ibang tao ay nag-iisip na ang mundo ay magtatapos sa isang digmaan, na tao ang sisira sa kanyang sarili at sa lahat ng buhay sa lupa. Ang ilan naman ay niisip na ang populasyon ay lalago sa lugar kung saan hindi na kayang suportahan ng pagkain ang napakaraming tao at magkakaroon ng tagutom. Nag-aalala naman ang iba na balang araw ay may tatamang kometa sa mundo at masisira ito. Pero alam niyo po ba noong unang panahon ay hinulaan ng Biblia kung paano matatapos ang mundo? Kaibigan, ang mabuting balita
Ang lahi ng tao ay hindi mamamatay sa digmaan o sa pagkagutom o kahit sa pagbabanggaan ng anumang bagay sa kalawakan. Sa halip, sinabi ng Biblia, ang mundo ay magtatapos sa matagumpay na pagbabalik ni Jesucristo dito sa lupa. Babalik siya sa mundong iniwan niya, halos 1,000 taon na ang nakaraan, at siya ay babalik sa katapusan ng panahon tulad ng alam natin at ihahatid tayo sa walang hanggan. Kawili-wiling matuklasan kung ano ang iniisip ng mga tao na mangyayari sa pagbabalik ni Jesus. Opo, mga kaibigan, ang Haring si Jesus ay malapit nang dumating at walang duda na ang mga suliranin sa mundong ito ay hindi na kayang lutasin ng sinuman na si Kristo at ang Ama lamang ang may kakayahang lumutas sa problema sa mundo. Anong pagpapala kapag dumating na ang hari? Habang si Apostol Pablo ay nakakulong sa madilim at mamasamasang piitan sa Mamertime, naghihintay sa tagapagpugot ng ulo, ay isinulat niya sa aklat ng Tito 2:13, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sinulat ito ni Pablo upang palakasin ang loob ni Tito, ang kanyang tunay na anak sa pananampalataya, upang paalalahanan siya sa maluwalhating pagbabalik ng ating Panginoon. Kung masusumpungan mo sa iyong buhay ang kawalang pag-asa, kayo'y tumingin sa itaas at alalahanin ang mapalad na pag-asa ng ikalawang pagbabalik ni Kristo dito sa lupa at ang lahat ng bagay ay maisasaayos. Ang pinaka-pinag-uusapang pangyayari ngayon sa bagong tipan ay ang ikalawang pagbabalik ni Jesus. Isa sa bawat 25 mga talata ay nakaugnay sa ikalawang pagparito. Mas maraming oras ang ginugol ni Kristo sa pagsasalita tungkol sa pangyayaring iyan kaysa sa ibang paksa sa bagong tipan. May 2 teksto sa bagong tipan na dapat alam ng mga naniniwala sa Biblia. Ang una ay halos alam na ng marami, ang Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Juan 14:1-3. Ang ikalawa ay ang magandang pangako ni Jesus bago siya ipako sa krus at umakyat sa langit. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Sa loob ng mga siglong nagdaan, kapag ang kabiguan, kahirapan, o kamatayan ang dumating sa mga tagasunod ni Kristo, ang pag-asang ito ng pangako ng kanyang pagbabalik ang nagbibigay sa kanila ng lakas at tapang na manatili. Ang mga tagasunod ni Kristo ay palaging nakatingin sa katuparan ng kanyang pangako. Ayon sa ikalawang Timoteo 4:7 at 8, sa huling sandali ng kanyang buhay, habang ang tagapagpugot ng ulo ni Pablo ay nakatayo sa harap niya, matagumpay na sinabi ni Pablo, "Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita." Matapang na hinarap ni Pablo ang espada ng tagapagpugot ng ulo. Sa itinakdang araw, sapagkat mayroon siyang pananampalataya sa pangakong pagbabalik ni Kristo. Opo, si Jesus ay muling magbabalik. Kaibigan, ang pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad ay para rin sa atin. Si Jesus ay darating. Nang tanungin si Jesus ng kanyang mga alagad kung ano ang palatandaan ng kanyang pagbabalik at kung kailan matatapos ang mundo, ay ibinigay niya ang detalye ng mga pangyayari bago siya bumalik. Mateo 24:4 at 5. Basahin natin ito. Sabi ni Jesus,
Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan, na nagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Sa talatang 24 ay hinimay ni Kristo ang isyong ito, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maaari, pati ang mga hinirang. Kapag hindi natin alam ang pagkakaiba kung paano makilala ang huwad o peke, maaaring maloko tayo ng mga impostor. Akala natin siya na ang Kristo. Nagbabala si Jesus na ito ay maaaring mangyari, at hindi siya nagsasalita tungkol sa ilang mahinang klaseng pandaraya. Ang tinutukoy niya ay yung mga di kapanipaniwalang panggagaya na pinagplanuhang mabuti at halos ang buong mundo ay nadaya. Ang mga impostor na ito ay magpapagaling ng may sakit at magpapakita ng mga supernatural na paglalarawan upang marami silang madaya. Hindi tayo magkakamali sa tunay na pagbabalik ni Kristo. Walang makagagawa niyon, subalit tayo ay dadayain ng katunggali ni Kristo bago siya dumating. Pag-isipan ninyo itong mabuti. Gagamitin ng diablo ang huwad na Kristo at huwad na propeta upang madaya ang mga tao tungkol sa ikalawang pagbabalik. Ikalawang Korinto 11:13. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Talatang 14. At hindi nakapagtataka, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Paminsan-minsan ay may magpapakita at sasabihing, siya ang Kristo. Magsusuot din sila ng damit na palagay nila ay isinuot ni Kristo. Magsasalita sila gamit ang matatamis na tinig. Gagamitin nilang madalas ang kasulatan. Magaanyo silang napakatalino. Ilan sa kanila ay makahihikayat ng maraming tao na maniniwala na si Kristo ay dumating na uli sa lupa. Ngunit wala sa mga taong ito ang Kristo. Tinitiyak namin ito sa inyo. At bakit? May mga tao na maaaring ang tingin natin ay si Kristo. Maaari siyang magsalita tulad ni Kristo. Maaari siyang magpagaling ng may sakit at gumawa ng kahangahangang tanda at kababalaghan. At maaari kang matukso na pagdudahan ang Biblia. Subalit huwag nating hayaan ang ating sarili na magtiwala sa ating mga pandama, kung ano ang ating nakikita, kung ano ang naririnig at kung ano ang ating nararamdaman. Mayroon lang isang ligtas na gabay upang matiyak kung ito ay huwad o totoo, ang Biblia. Ating pag-aralan ang ilan sa mga tanda o katangian ng ikalawang pagbabalik ni Kristo upang hindi tayo madaya. Ang ikalawang pagparito ni Kristo. Isang nakikitang pangyayari, ayon sa Mateo 24:27, sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Apokalipsis 1:7. Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap, at makikita siya ng bawat mata. Marami sa atin ay hindi pa nakikita ang mga nag-aangking sila ang Kristo, kaya natitiyak natin na hindi talaga sila. Sa katunayan, alam ng mga alagad ni Kristo kung paano siya dumating. Natapos na ni Kristo ang kanyang gawain dito sa lupa. Nagbayad siya ng halaga upang matubos ang tao. At ngayon, siya ay nagsisimula na ng kanyang gawain bilang tagapamagitan sa kanyang Ama sa langit. Isinama niya ang kanyang tapat na mga tagasunod sa bundok ng Olibo, at pagkatapos na maibigay ang tagubilin sa kanila, siya'y nagpaalam at walang ano-ano'y dinala siya sa langit. Pansinin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pangyayaring ito. Ayon sa Gawa 1:9-11, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsabi,
kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus, na dinala sa langit mula sa inyo, ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Dalawang anghel ng Diyos ang dumating upang tiyakin sa mga alagad na ang pangako ni Jesus ay matutupad. Ayon sa Lucas 21:27. Sinabi ni Jesus kung ano ang kanilang makikita. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Walang magsasabi sa iyo kung kailan darating si Jesus. Makikita mo siyang dumarating sa ulap, subalit may ilang tanda na hindi magagaya ni Satanas. Hindi darating si Jesus sa isang liblib na lugar o lalabas sa flying saucer. Si Jesus ay hindi babalik ng mag-isa. Ayon sa Mateo 25:31, sabi ni Jesus, kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Bakit isinama ni Jesus ang mga anghel? Ibinigay niya ang sagot. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Opo, si Jesus ay sasamahan ng lahat ng banal na anghel. Punong-puno ang langit ng kaluwalhatiang hindi mailarawan. Ngayon alam mo na kung bakit ang mga taong ito na nagsasabing sila ang Kristo ay imposibleng sila nga. Hindi nila kayang gayahin ang paraan ng pagbabalik ni Jesus. Wala kahit sino sa kanila. Subalit may mga pangyayaring kaugnay ng pagbabalik ni Jesus. Isang naririnig na pangyayari, ayon sa unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi lang makikita kundi maririnig pa ng bawat isa. Talagang manunuot ang pagtawag ng Panginoon at ang tunog ng pakakak na ang mga nangamatay kay Kristo ay magigising mula sa libingan. Mailalarawan niyo ba ang kasiyahan kapag ang libingan ay nabuksan at ang mga pamilya ay magkakasama-sama? Nakita niyo kung paanong imposible kay Satanas na gayahin ang totoong pagbabalik ni Kristo. Ang mga matuwid na buhay ay aagawin pa itaas upang salubungin si Jesus. Mayroon pang mabuting balita. Pansinin kung ano ang mangyayari sa mga banal na nabubuhay pagdating ni Kristo. Ayon sa unang Tesalonica 4:17. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap, upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang mga tapat na tagasunod ni Jesus at ang mga binuhay na patay ay tatagpuin ng Panginoon sa hangin. Anong sayang pagsasama-sama ng mga pamilya? Babaguhin ang lahat ng mga ligtas. Unang Korinto 15:51-53. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog. At ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Bibigyan ng Diyos ang bawat tagasunod ni Jesus ng kaloob, pag-ibig, walang hanggang buhay. Lahat ng kaloob ay walang kabuluhan kung wala kang buhay na walang hanggan. Filipos 3:20-21. Hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Isang napakalakas na lindol. Pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Ayon sa Apokalipsis 6:14-17, ang langit ay nahawi na gaya ng isang walumbong nilululon, at ang bawat bundok at pulo
ay naalis sa kanilang kinalalagyan. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang malalakas at ang bawat alipin at ang bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot." At sino ang makakatagal? Ayon sa talatang 18, at nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog, at malakas na lindol, na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa, isang napakalakas na lindol. Ang lindol na ito ang sisira sa mga syudad ng mundo pagbalik ni Kristo. Walang makatatakas sa lindol na tulad nito, habang sinasaksihan ang pagdating ni Kristo. Nagpaalala si Jesus na ang kanyang pagbabalik ay sa panahon na walang nakahanda, lahat ay abala. Ayon sa Mateo 24:30, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. Ito ang mangyayari doon sa mga taong hindi nakahanda sa araw na iyon. Sila'y nawaglit at alam nila yun. Napakalungkot na larawan. Kaibigan, ang araw na iyan ay tunay. Walang magigising na magsasabing, ito'y isa lamang panaginip. Wala nang pinakamahalaga sa ibabaw ng mundo, kundi ang maging handa sa pagsalubong sa pagbabalik ni Jesus. Gaano kahalaga ang mga kayamanan sa mundo na labis nating pinahalagahan? Isang lindol lang at ito'y mawawala lahat. Nasaan ka kaya at ano kaya ang ginagawa mo kapag si Jesus ay dumating? Lucas 21:36. Subalit maging handa kayo sa bawat panahon, na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang makatayo kayo sa harapan ng Anak ng Tao. Mabilis nating rebyuhin ang ating natutunan sa pag-aaral ng Biblia. Ano ang mangyayari? Dadayain ng mga huwad na propeta at Kristo ang bawat isa. Gagayahin ng dyablo ang isang anghel ng liwanag. Ang ikalawang pagparito ay hindi lihim. Makikita ng bawat mata ang pagdating ni Jesus. Ang lahat ng mga anghel ay darating kasama ni Jesus. Darating siya na may tunog ng trumpeta. Darating siya na may sigaw ng arkanghel. Ang mga matuwid na namatay ay muling bubuhayin. Ang mga matuwid na buhay ay ipararating sa langit na hindi makakaranas ng kamatayan. Ang mga matuwid ay bibigyan ng katawang walang kamatayan. Ang lahat ng masasama sa lupa ay magsisitangis kapag nakita nila si Jesus. Isang napakalakas na lindol ang wawasak sa lupa. Ang lahat ng mga hindi naligtas ay papaslangin. Hindi pa nasabi o naisulat man o nabuo sa isipan ng tao ang kalahati ng kaniningan at kaluwalhatian ng pagbabalik ni Jesus. Tatapwat nais naming ibahagi sa inyo ang tanawin kung paano inilarawan ng mga autor at mga manunulat ang ikalawang pagbabalik ni Jesus. Ano ang katulad nito at ang paraan kung paano nila inilarawan ayon sa Biblia? Sa oras na hindi nila inaasahan, darating si Jesus. Ang langit ay nalulon na parang balumbon. Ang lupa ay nanginig sa harap niya, at bawat bundok at isla ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Maya-maya ay may lumabas na maliit na itim na ulap, mga kalahati ng kamao ng tao. Habang ang ulap ay palapit ng palapit sa mundong ito, ay lumiliwanag at lalong nagniningning, hanggang ito ay maging malaking ulap na may bahaghari sa ibabaw nito. Tahimik na nakamasid ang bayan ng Diyos, hindi makapagsalita, makapigil hininga. Punong-puno ang langit ng maningning na kulay at 10,000 tigsa 10,000 at libo-libong mga anghel ang nakapalibot sa luklukan ni Jesus. Natatakpan ang langit ng kaluwalhatian at habang sila ay papalapit, bawat mata ay nakatingin sa dumarating na hari. Walang koronang tinik, sa halip ay korona ng kaluwalhatian ang nasa kanyang ulo. At ang mga hari sa lupa,
mga dakilang tao, mayayaman, mga punong kapitan, at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin, at ang bawat laya ay sumisigaw sa mga bato at sa mga bundok, na mahulog sa kanila at matabunan sila mula sa mukha ng kordero. Iyong mga umusig sa kanya at pumatay sa mga alagad ng Diyos, at iyong mga kumutya at hindi tumanggap kay Kristo bilang anak ng Diyos. Iyong mga sumigaw ng, ipako siya, ay tatayo sa harapan ni Jesus. Matutunaw ang kanilang mga puso, mangangalog ang mga tuhod, at sa nakapangingilabot na panaghoy ay sasabihin, siya ang anak ng Diyos, siya ang tunay na Mesiyas. Ngayon sila ay nakatingin sa kanyang kaluwalhatian, at hindi pa nila siya nakikita na nakaupo sa kanang kamay ng makapangyarihan. Iyong mga nanunuksot, inaangking sila ang anak ng Diyos, ay hindi makapagsalita. Ang palalong si Herodes na tumuya sa kanyang maharlikang pangalan at nag-utos sa mga sundalo na koronahan si Jesus bilang hari. Nandito rin ang mga taong makasalanan na naglagay ng kanyang roba, naglagay ng koronang tinik, at naglagay sa kanya ng kunwari ay setro at yumukod sa kanya na may panunuya. Iyong mga taong dumura at humampas sa prinsipe ng buhay, ngayon ay gustong tumakas mula sa kaluwalhatiang nasa harapan nila. Iyong mga nagpakos sa kanyang mga kamay at paa, iyong sundalong sumaksak sa kanyang tagiliran, narito at silang lahat ay takot na nagsisisi. Sa sobrang katakutan ay inalala ng mga pari at mga pinuno ang mga pangyayari sa Kalbaryo. Nanginginig sa takot na naalala nila kung paanong iwinagwag nila ang ulo ni Jesus at may pagkasatanas sa kagalakang sinabi nila. Ayon sa Mateo 27, 42 at 43. Nagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus, at maniniwala tayo sa kanya. Nagtiwala siya sa Diyos. Kanyang iligtas siya ngayon kung ibig niya, sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Diyos. Sila na nagnais na patayin si Jesus at ang kanyang bayan ay sinasaksihan ang kaluwalhatian na lumukob sa mga tapat. Habang sila'y takot, narinig nila ang masayang tinig ng mga ligtas. Isaias 25:9. At sasabihin sa araw na iyon, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Sa gitna ng paghapay ng lupa, pagkidlat at pagkulog, ang tinig ng anak ng Diyos ay tumatawag sa mga banal na natutulog. Tinignan niya ang libingan ng mga banal at itinaas ang kanyang mga kamay sa langit. Siya'y sumigaw, gising, gising, gising. Kayong mga natutulog sa alikabok ay bumangon. Sa buong lupa, naririnig ng mga patay ang kanyang tinig, at ang mga nakarinig ay mabubuhay. At ang buong lupa ay maririnig ang mga yabag ng lubhang karamihang hukbo sa bawat bansa, lahi, wika at bayan. Mula sa kulungan ng kamatayan, sila'y lalabas na nadaramtan ng walang kamatayang kaluwalhatian. Sumisigaw. Ayon sa unang Korinto 15:55, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang nabubuhay na mga banal at ang binuhay na mga banal ay pagsasamahin ang mga tinig sa isang mahalaga at masayang sigaw ng tagumpay. Matagal nang pinag-usapan, matagal nang pag-asa, pinag-isipang tunay na may pag-asam, datapwat hindi maintindihan ng lubos. Sa talatang 52, ang mga nabubuhay na banal ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa tinig ng Diyos, sila'y naging marilag. Ngayon sila'y ginawang walang kamatayan at ang mga binuhay na banal ay dinala upang salubungin ang kanilang Panginoon sa hangin. Tinipon ng mga anghel ang kanyang hinirang mula sa apat na hangin, mula sa dulo ng langit at sa kabila nito. Ang maliliit na bata ay dinala ng mga anghel sa kanilang mga ina. Magkakaibigang matagal na pinaghiwalay ng kamatayan ay muling magsasama-sama, at hindi na maghihiwalay pa.
May awit ng kasiyahan, sila ay sama-samang aakyat sa langit doon sa syudad ng Panginoon. At habang sila'y umaakyat sa langit, ang mga anghel ay sumisigaw, "Banal, banal, banal, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat." At ang mga ligtas ay sumisigaw, "Aleluya!" Bago pumasok sa banal na syudad, iginawad ng tagapagligtas sa kanyang mga tagasunod ang sagisag ng tagumpay at sasabihin sa kanila ni Jesus sa Mateo 25:34, "Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan." Ito ang ating pag-asa sa hinaharap, ang mabuhay na kasama si Jesus magpakailanman. Halina sa walang hanggan, pumasok tayo sa kahariang inihanda para sa atin. Sa pamamagitan ng tsansa o disenyo, tuklasin ang mga hiwaga ng buhay. Ipalagay nating ika'y nakatira sa malapit sa dagat. Isang umaga, maaga kang bumangon at naglakad sa buhanginan. Kahanga-hanga ang mga tanawin. Ang sinag ng araw ay sumasayaw sa tubig. Ang mga alon ay sumasalpok sa tabing dagat. Habang naglalakad ka sa tabing dagat, napansin mo ang magkapares na bakas ng paa, at napansin mo pa ang ikalawa at ikatlong bakas. Tiningnan mo hanggang sa dulo ng dalampasigan, subalit wala kang nakita kahit anino ng tao. Ano ang ibig sabihin ng mga bakas na ito? Simple lang, kahit wala kang nakitang tao, ay nakatitiyak kang mayroon. May naglakad na nauna sa'yo. Kapag tumayo ka at tumingin sa labas, ano ang iyong makikita? Mga damo, puno, bundok, bulaklak, mga lawa ng tubig, at siguro mga hayop din. At habang nakatayo ka, ano ang inaapakan mo? Opo, ika'y nakatungtong sa lupa, sa ibabaw ng mundo. Tumingin ka sa itaas at ano ang iyong nakikita? Sa araw, maaari mong makita ang araw, ang himpapawid o mga ulap. Sa gabi ay makikita mo ang libu-libong mga bituin at maaaring pati ang buwan. Paano ang mga iyon nakarating sa kinalalagyan nila? Paano ka nakarating dito? Sino ang gumawa sa iyo? Sabi ng iba, ang buhay ay simpleng selula sa dagat. Ang mga selyulang iyon ay naging maliliit na may buhay na bagay. At ang maliliit na bagay na may buhay ay naging maliliit na nilikha na gumagalaw mula sa dagat tungo sa tuyong lupa at lahat ng buhay na bagay, kung saan sila nagkaroon ng mga paa. Milyong-milyong tao sa paglipas ng panahon ay naniniwalang may kakaibang nangyari tungkol sa santinakpan, sa mundo, at sa lahat ng nabubuhay upang manatili. Sila'y naniniwala na ang manlalalang, ang Diyos, ang gumawa ng lahat ng ito. Datapwat sinong Diyos? Maraming tao ang sumasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan ngayon. Buddha, Shinto, Satanas, ang Diyos ng mga Hindu, at iba pa. Ang kanilang mga tagasunod ay naniniwala na ang Diyos nila ang nag-iisang totoo at kataas-taasang Diyos sa buong mundo. Subalit alam nyo ba na sa lahat ng Diyos sa mundo, isa lang ang umaangkin na manlalalang ng lahat ng bagay? At ang Diyos na iyon ay ang Diyos